Salamat sa inyong lahat. Masaya akong nandito kayo, lalo na't kasama natin ngayon ang isang espesyal na tao. Kakapanalo lang niya sa malaking halalan sa record na paraan, kaya may pagkakapareho kayo. At labis kong ipinagmamalaki at ikinararangal na suportahan ng punong ministro dahil sa tingin ko siya ay talagang magaling. Sa tingin ko ay gumawa siya ng napakagandang trabaho. Lubos ko siyang iginagalang, kaya ibinigay ko ang aking suporta sa kanya. Sa tingin ko, siya ang nagkaroon ng pinakamatagumpay na halalan sa kasaysayan ng Hapon. Nanalo siya sa paraang di pa nagawa noon. Mayroon tayong isang kilalang at makapangyariang babae na tunay na dakila. Magandang relasyon namin at mag-uusap kami tungkol sa kalakalan at marami pang ibang mahalagang paksa. At ang makasama siya rito. Muito obrigado. At dahil dyan, gusto kong makipagtulungan sa ibang mga bansa at ibigay sa kanila ang aking buong suporta. At tungkol naman sa Iran, ang pagbuo ng mga sandatang nuklear, ito ay talagang isang bagay na hindi dapat payagan. Kailangan din gumawa ng aksyon ang Japan dito. Kinundena rin ng aming bansa ang mga pag-atake sa mga kalapit bansa at ang de facto pagsasara ng kipot ng Hormuz. At ang Ministro ng Ugnayang Panlabas si Motegi ay nagpahayag din sa Ministro ng Ugnayang Panlabas ng Iran na hindi ito katanggap-tanggap at hinili na agad itigil ang mga ganitong aksyon. Gayunpaman, hindi lang sa gitnang silangan, kundi pati na rin sa Indo-Pasipiko, napakahigpit ng kalagayan ng seguridad. Gayunpaman, napapasalamat kami sa katotohanang malalimang tiwala ng Estados Unidos sa Japan at patuloy silang nakatuon sa isang matatag na alyansa. Ngayon, tatalakayin ko kung paano lalakas at uunlad ang Japan at Estados Unidos kapag nagkaisa sila. Naglahad din siya ng bagong panukala para patatagin ang pandaigdigang pamilihan ng enerhiya. Pagkatapos nito, gusto kong talakayin kasama ang Direktor ng Seguridad sa Ekonomiya, ang kritikal na mineral, kooperasyon sa enerhiya, at mga usapan para palakasin at isulong ang kapwa pagunlad ng ating ekonomiya. Maraming salamat, mahusay ang iyong ginagawa at muli binabati kita sa pinakamalaking tagumpay sa kasaysayan ng Japan. Hindi naman masama, medyo mahaba-haba ang kwentong yan. Isa itong dakilang bansa, may tunay na batas, may mahusay at malaking reputasyon, pero isa itong napakalaking tagumpay. Binabati ko kayong lahat, sobrang proud ako sa inyo. Sobrang proud ako sa inyo. Naging magkaibigan tayo at sobrang proud ako sa trabaho na ginawa ninyo. Talagang hindi madali yon. May tanong po ba kayo para kay Ginoong Pangulo? Pangulo, kontento po ba kayo sa suporta na tatanggap ninyo mula sa Japan, pati na ang emergency na tulong? O pag-uusapan natin ngayon. Sige, maaari ka nang magtanong. Tungkol sa suporta ng Japan, tulad ng sa tindahan ni Hirai, kontento ka ba sa ganitong sitwasyon, sa ganong aspeto? Salamat. Ang ginagawa natin, pag-usapan pa natin yan ngayon. Malaki ang suporta at magandang relasyon natin sa Japan sa lahat ng bagay. At naniniwala ko na, base sa mga pahayag na ibinigay sa ating kahapon noong isang araw na may kaugnayan sa Japan, talagang tinatanggap nila ang responsibilidad. Oo, Ginoong Pangulo, oo. Naniniwala rin ako na nakakatanggap tayo ng napakagandang suporta. Mula sa komento nung isang araw, naniniwala ako nakatanggap tayo ng napakalakas na mensahe mula sa Japan. Tungkol naman sa ibang bagay bukod sa NATO, Ito ay lubos na naiba sa NATO. pakiusap o Ginoong Pangulo, plano ninyong suspindihin ang sanksyon sa lagis ng Iran at posibleng magpadala ng dagdag na tropang Amerikano sa reyon. Hindi ako magpapadala ng mga tropa kahit saan at kung magpapadala man ako, siguradong hindi ko sasabihin sa iyo pero hindi ako magpapadala ng mga tropa. Gagawin namin ang lahat para manatiling mababa ang presyo. Sa totoo lang, naisip ko ito noon. Tingnan mo, umabot ang Dow Jones ng 50,000 ilang linggo na ang nakalipas. Sabi nila hindi raw mangyayari yon sa 4 na taon, lalo na sa termino ko. Absurdo yon kasi sinabi ko namang mangyayari. Di ko lang inakalang agad-agad pero umabot na ng 50. At nagawa natin yon sa loob ng 1 taon, hindi 4. Kakapasok lang ng SLP sa 7,000. Nasabi nila mas imposible pa kaysa sa Dow. Na 50, nagawa natin yon sa 1 taon at maayos na lahat. At maganda ang takbo ng ekonomiya, mababa ang presyo ng langis, bumaba ang presyo ng gasolina, umabot pa ng 199, 185.
Napakaganda ng at nakita ko ang nangyayari sa Iran. Sabi ko, ayokong gawin ang paglusob pero kailangan natin. Sa totoo lang, akala ko lalala pa ang mga numero at mas tataas. Pero ginagawa natin ang paglusob para maging mas ligtas ang mundo. Sumasang-ayon ang punong ministro dito at tingin niya ay kakilakilabot ang sitwasyon. Ano ang kinasasangkutan nila? Sa tingin ko, ganyan din ang iniisip ng buong bansa. Halos buong bansa ay ganoon ang iniisip. Ang Iran ay isang seryosong banta sa gitnang silangan at sa buong mundo at lahat ay sangayon sa akin. Sa tingin ko, halos lahat ng bansa ay sangayon sa akin tungkol dito. Gusto ko mapulain ang sunog na yon. Sabi ko, gagawin natin ito. Tataas ang presyo ng lamis, bababa ng kaunti ang ekonomiya. Akala ko magiging mas malala pa. Mas malala talaga sa totoo lang. Akala ko may posibilidad na maging mas malala pa ito. Hindi naman masama, matatapos din ito agad. Pinulbos namin ang hukbong dagat. Pinulbos namin halos lahat ng pwedeng pulbusin, kabilang na ang pamunuan. Tapos na ang hukbong dagat nila. Tapos na ang puwersa pang himpapawid nila. Tapos na rin ang mga kagamitang panlaban sa himpapawid nila. Lumilipad kami kahit saan namin gusto. Wala nang kahit sino nagpapaputok sa amin. Meron sila at gaya ng alam mo, tapos na ang pamunuan at mga leader nila. Pumipili sila ng mga bagong leader, tapos na sila. Pumipili ulit sila ng mga bagong leader, tapos na ulit sila. Ngayon, naghahanap na naman sila ng mga bagong leader. Pwede nating wasakin ang isla kahit kailan natin gustuhin. Tinatawag ko itong maliit na isla ng lamis na nandoon lubos na walang depensa. Sinira namin ang lahat maliban sa mga tubo. Iniwan namin ang mga tubo kasi abutin ng taon para maibalik nila yon, alam mo, para magawa nila ulit. Pero masasabi ko, mas ahead tayo ng malaki kumpara sa schedule. Kailangan ko talagang gawin yon. Tinawag ko itong pasyal. Ginawa ko ang munting pasyal na ito na wala pang ibang presidente ang naglakas loob gawin. Lahat gusto pero hindi nila ginawa. At hindi ko sila sinisisi. Sa akin napunta at nagawa natin ng maayos. Kahanga-hanga ang ating hukbo, mayroon tayong napakagaling na hukbo, tayo ang may pinakamalakas na hukbo sa buong mundo ng dihamak. At tayo rin ang may pinakamahusay na kagamitan sa buong mundo ng dihamak. Sa totoo lang, bumibili ang Japan ng maraming kagamitan natin. Bumibili sila ng marami at malaking karangalan ito para sa atin. Isa ito sa mga pag-uusapan natin. Gusto nilang bumili ng maraming kagamitang militar. Isang karangalan na narito ang punong ministro, maganda ang aming ugnayan. Sige, Presidente. Kagalang-galang na Presidente. Sa tingin ko dapat siyang mauna sa iyo. Ayos lang, naintindihan mo? Napakaganda sinasabi ko sa iyo. Ibig ko sabihin, sobrang ganda na hindi na natin kailangan gawin yon. Hindi, napakaganda talaga. Hindi ko pa alam ang wika mo, kaya sa susunod mong punta, handa na ako sa wika mo. Talaga bang opisyal na nanghako ang Pentagon na maglaan ng karagdagang $200 bilyong na pondo para sa layuning ito? Humihingi kami dahil sa maraming dahilan, hindi lang tungkol sa Iran. Ito ay isang mundo na naging sobrang pabago-bago at ang kagamitang militar, pati na rin ang lakas nito ng ilan sa mga sandatang iyon ay hindi mo maiisip. Ayaw mo nang malaman patungkol dito. Kaya mo naman tapusin yan sa 2 segundo kung gusto mo, pero nag-iingat kami at gusto pa rin namin gawin. Huwag kalimutan, ako ang nagpanumbalik ng sandataang lakas sa unang termino. Si Biden ang nagbigay ng napakatanga sa Afghanistan. Napakarami. Ayaw niyang ilipat yon, sobrang tamad at tanga siya para gawin yon. Napakaliit lang nun, marami yon, pero napakaliit kumpara sa mga binili at itinayo ko. Gusto naming magkaroon ng marami, gusto naming magkaroon ng maraming bala. Gaya ng meron kami ngayon, marami kaming bala, pero nabawasan na ito. Dahil nagbigay kami ng marami sa Ukraine, marami silang naibigay. Nagbigay si Biden ng $350 bilyong na tulong militar sa Ukraine at wala siyang naipagawang kahit ano. Marami tayo, meron tayong wala hanggang inventaryo ng mga armas na panggitna at mataas ang antas. At mga kagamitang militar, bala, mga armas, pero lalo na ang bala ang pinakamarami, marami tayo, pero iniingatan natin ito. Sa totoo lang, hindi natin ito kailangan, pero ginagawa pa rin natin. Ang mga gumagawa ng kagamitang militar ay nagtatrabaho sa antas na di pa nila naranasan noon. Si Pete ay namumuno dito kasama nating lahat, sa totoo lang. Pero si Pete ay talagang matatag dito ang general. Si Pete, ako mismo, at ang buong grupo.
At ang Raytheon ay nagkatayo ng 4 na pabrika. Ang Lockheed ay nagkatayo ng 5 o 6 na pabrika. Mabilis silang nagtatayo. Pagkatapos ng aming mahirap na pagpupulong, gumasto sila ng $51 bilyong sa pagbili muli ng kanilang mga shares sa isa sa mga kaso. Ngayon ay bawal na nilang gawin ito. At ngayon ay gumagawa sila ng isang bagay na kamangha-mangha. Hindi pa natin nakita ang kahit anong katulad ng nangyayari ngayon. Ayos kami, gusto namin ang pinakamagandang kondisyon. Ganito rin kami nung nireconstruct ang sandatahang lakas sa maganda ring kalagayan. Tapos sinira ni Biden ang lahat at wala siyang ginawa. Hindi siya nagtayo, wala siyang ginawa. Kung pakikinggan mo ang mga demokrata, parang ayaw pa nilang magkaroon ng sandatahang lakas. Ngayon, nakikita mo kung gaano ito kahalaga. Pero tayo ang may pinakamalakas na sandatahang lakas sa mundo. Tayo rin ang gumagawa ng pinakamagagandang kagamitan. Noong isang gabi, may 114 na rocket na pinaputok sa isang particular na lugar at mula sa 100 na napaka-sopistikadong rocket sa kabuuang 114 na sopistikadong rocket, lahat ng mga iyon ay napabagsak. Sa gamit natin, lahat ng kagamitan natin ay kahanga-hanga. Sa totoo lang, napakaganda ng kalidad nito. Kaya gusto nating siguraduhin. Maliit na halaga lang ang kailangang bayaran para matiyak na mananatili tayong namungguna. Pangulo, yung tinutukoy na elemento, ang kalihim ng pananalapi, sinabi ngayon na may mga leader ng Iran na tumalikod. Alam mo yon, alam nila yon. Trabalharemos como líderes no futuro. ano yon? O nandito tayo kasama ang isang lalaki na tinatawag na kalihim ng pananalapi. Kaya baka gusto niyang pag-usapan ang bagay na yan. May nakakalam ba? Sabi mo nga sa akin. Alam mo ba kung sino siya? Siya si Cassidy Central. Kaya nakikita natin ang impeksyon sa lahat ng antas at nasisimulan na natin makita ang nangyayari sa rehimen. Hindi ito nababalita sa ZWAR. Ayos lang, sinusundan natin sila mula sa impapawid at dapat kusa bumagsak ang rehimen. Sa Treasury, nakita natin kung saan nila nililipat ang pera palabas ng bansa. Asikasuhin natin at ibabalik ito sa mga Iranian. At nakikita nyo ang mga pagtalikod tungkol sa Israel. Marami ring mga pagtalikod sa militar. Marami kang mga pagtalikod sa militar sa Iran. Hindi ko sila sinisisi. Salamat. Pangulo, nakausap niyo po ba si Punong Ministro Netanyahu tungkol sa pag-atake sa mga oil at gas field? Oo, nakipag-agusap ako at sinabi kong huwag niya gawin yon. Sumagot siya na gagawin pa rin nila. Hindi kami nagtatalo, independent kami pero magkasundo at coordinated. Minsan may ginagawa siya na ayoko kaya hindi na namin tinutuloy yon. At ang muli, kung maaari, sinabi sa akin ng Presidente ng Federal Reserve na balak niyang manatili hanggang makumpirma ang bagong Pangulo. Plano rin yung manatili sa konseho hanggang matapos ang investigasyon sa Fed. Iniimbestigahan siya dahil nagtayo siya ng gusali na daan-daang bilyon ng halaga, lumampas sa inaasahang gastos. Ang gusali ay mas mababa sa budget at natapos ng mas maaga. Iyon ang ballroom. Ang ballroom ay mas malaki at mas komplikadong gusali kaysa sa ginagawa niya, ngunit mas mura ito. May kakaibang nangyayari, baka may kaugnayan sa mga kontratista. Eksperto ako sa pagtatayo ng malalaking gusali, palagi ko itong ginagawa. Natapos ko ito ng mas mababa sa budget at ahead sa deadline. Ang halaga ay maaaring umabot sa 4 na bilyon. Ito ay isang 4 na bilyong dolyar na pagsasaayos. Kung titidnan ng gusali, hindi ko man lang alam kung makakalipat pa ba si Kevin Walsh. Ilang taon nang ginagawa ito. Ito na ang pinakamahal na gusaling na ipatayo. Alam mo, malinaw na ito ay matinding kawalang kakayahan. Ngayon, malinaw na dapat ibaba ang interest rate. Siyempre, sino ba naman ang hindi gagawa niyan? Pero matigas ang ulo niya at mayroon siyang obsessive-compulsive disorder na parang kay Trump. Pero maraming tao ang may ganyan, alam mo, hindi yan sakit na nagagamot. Pero siya rin ay nagtatayo. Dapat binabaan na niya agad ang rate pero hindi niya gagawin dahil matigas ang ulo at wala siyang kakayahan. Masama yon kasi matigas ang ulo na walang kakayahan ay pinakamasamang kombinasyon at hindi rin siya matalino. Pero kasalukuyan siyang nagtatayo ng isang complex doon na nasa ilalim ng kanyang jurisdiksyon. Sinimulan niya ito at ngayon ay wala na sa kontrol. Bilyong dolyar ginastos sa maliit na gusali. Nagawa ko sana at napaganda ang gusaling yan sa halagang $25 milyong. 25 milyong dolyar at naging maganda sana. Tingnan mo ang ginawa ko sa White House, inayos ko at gusto kong sabihin, sobrang sira noon, pati sahig at lahat, talagang sira-sira. Nagawa ko sana maganda ang gusaling yon sa halagang $25 milyong, pero gumagastos sila ng 4 na bilyong dolyar.
Sige, kaya yun ang. May krimen talaga. Baka may kinalaman ito sa kontratista. Pero mas marami akong alam tungkol sa kanila kaysa sa sinumang tao, siguro, na nabuhay kailanman. Pero ang kontratistang yon ay isang napakayamang tao. Kung sino man ang kontratista, at alam natin, pero kung sino man siya, isa siyang sobrang yaman na lalaki. Kikita siya, ibig kong sabihin, maaari siyang kumita ng milyon-milyong dolyar. Hindi ako nakakarinig ng mga numerong 3 hanggang 4 na milyong dolyar. Gagawin nitong pinakamahal na gusali kada metro kwadrado na naitayo sa kasaysayan. At hindi ka naman nagtatayo ng isang gusali. Isa lang itong renovation. Mananatili ang panlabas na harapan. Mananatili ang bakal, ang estruktura. Gusto ko lang ipakita sa publiko na walang kakayahan ng taong ito. Isa siyang walang kakayahan at maaaring hindi tapat, pero may taong hindi tapat. Imposibleng umabot ng 3 hanggang 4 na bilyong dolyar ang halaga ng gusaling iyon, hindi ba? Sinong presidente? Sa simpleng salita at direkta, Ginoong Presidente, pakiusap. Ginoong Presidente, nabanggit ninyo ang hapon. Mukhang isa siya sa inyo, hindi ba? Oh, salamat. Mabait ba siya o masama? Salamat, mabait naman siya. Mabuting reporter ba siya o hindi? Wala halos, ayos lang mukha siyang mabait. Pangulo, nabanggit niyo lang po na ang hapon ay sumusulong. Naiintindihan ko. Anong suporta ang inaasahan yung ibibigay ng hapon sa hinaharap? Umasa akong mas malaki ang papel ng hapon dahil maganda ang relasyon natin at sinusuportahan natin sila. May 45,000 tayong sundalo sa hapon at gumagastos tayo ng malaki ron. Kaya ganito palagi ang ugnayan natin. Kaya umasa ako, di na ako nagulat na gusto nilang mas malaking papel. Hindi natin kailangan ng kahit ano o ang hapon, pero makataruman lang na akuin nila ang responsibilidad nila. Sa kaso ng hapon, narinig ko na mahigit 70% ng kanilang langis ay dumadaan sa kipot. Kaya, malaking rason ito para kumilos. Ibig ko sabihin, winasak natin ang bansa ngayon at tama lang naman. Ang problema lang ay ang kipot. Mahirap ito. Pwede kang kumuha ng 2 tao na maghagis ng maliliit na bomba sa tubig para mapigilan ang mga bagay-bagay. Ayaw nating mangyari yon, pero sa totoo lang, Hapon, China at ilang bahagi ng Europa, kaya nilang mag-transport ng malaking bahagi ng langis sa kipot. Sa totoo lang, wala tayong natatanggap. Mas mababa pa tayo sa 1%. Hindi naman kailangan maging tiyak na porsyento. Ginagawa lang natin ito para maging mabait. Pero sa totoo lang, hindi rin natin ginagamit ang kipot. Ipinaglalaban natin ang kipot para sa lahat, pero sa kaso ng NATO, ayaw nila tayong tulungan ipagtanggol ito kahit sila pa ang nangangailangan ng tulong. Pero ngayon, nagiging mas mabait na sila dahil nakikita nila ang aking paninindigan. Nagiging mas mabait na talaga sila. Pero para sa akin, huli na ang lahat. Tulad ng alam mo siguro, balak na ngayong magpadala ng kanilang mga aircraft carrier ang United Kingdom. Sabi ko gusto ko ng mga aircraft carrier bago ang digmaan. Ayoko na pagkatapos manalo sa digmaan. Gusto nilang ipadala sa akin ang mga aircraft carrier pagkatapos manalo sa digmaan. Sa totoo, halos walang babaril sa kanila. Mababa na ang stop ng mga missile nila, 70% ang nabawas. Malaki rin ang nabawas sa bilang ng mga drone at ginigiba na ang mga pabrika. Opo, sir. Bumaba ng mahigit 70% ang pagpapaputok ng mga missile mula nung simula. At 70% din ang bawas sa mga attack drone. Ipinapakita nito ang napakalakas na kapangyarihan sa labanan. Nabanggit niyo, Ginoong Presidente, ang mahalagang punto, ang inyong base ng depensa. Kung hindi kayo makakagawa pa, limitado ang supply. Kaya tinutugis namin ang mga kontratista ng depensa ng inyong makabagong armas para matiyak na hindi na nila muling mabubuo ang mga launcher o missile. Hindi pa nila naranasan ang ganitong paggawasak militar. Kaya sa loob lamang ng 2 linggo, winasak namin ang kanilang hukbong dagat, hukbong himpapawid, nawala ang lahat ng teknolohiya, naputol ang lahat ng komunikasyon, at lahat ng mga leader ay inalis. Magaling naman sila, di ba? Kumusta naman? Isa pang tanong kay punong ministro. Hayaan mo akong pumili ng isa sa pinakamagaganda at pinaka-elegante tao sa Hapon. Ngayon, may tanong ako para kay punong ministro. Tara na agad. Doon, sa unahan pa. Hindi ka ba naniniwala sa musika? Sigaw niya sa chat. Sige, tuloy lang. Siyempre ngayon magkaalyado na ang Hapon at ang Estados Unidos. Pero isang mahalagang tanong, bakit nga ba hindi ninyo binalaan ang mga alyado, mga kaalyado sa Europa at Asia tulad ng Hapon tungkol sa digmaan bago salakayin ng Iran?
Dahil dito kami mga Hapones ay talagang nalilito. Ayaw mo magbigay ng senyales, alam mo yon? Kapag pumasok kami, seryoso kami at hindi namin sinabi kahit kanino para maging sorpresa. Sino pa ang mas nakakaalam sa sorpresa kundi ang Hapon? Bakit hindi mo sinabi sa akin ang tungkol sa Pearl Harbor? Sige, tama ba? Tinanong niya ako, ngayon ba naniniwala ka na sa mga sorpresa? Sa tingin ko higit pa kaysa sa atin pero nagtagumpay tayo dahil sa sorpresa at natapos natin ng matagumpay ang unang 2 araw. Malamang nawasap namin ang 50% ng mga ginawa namin at higit pa sa inaasahan namin. Kung pupunta ako doon at ikukwento ko sa lahat, wala nang sorpresa, di ba? Sige, ano? Isa pa para sa punong ministro. Pupunta ka ba sa punong ministro, Pasintabi? Kagalang-galang na Ginoong Ministro, nais ko sana malaman kung maaari po ba kayo maglaan ng sandali ngayon upang mapag-usapan natin ang isyong ito na nakabinbin pa. Hinji! Maraming mga termino at puna laban sa amin. Kaya balak mo bang ilabas ang isyong ito? Mga baugmayan ng Hapon at Sina? Sa tingin ko, magiging maganda ang biyahe natin. Naantala ang biyahe ng halos 1.5 buwan. Na-reschedule ito at sabik na kaming gawin ito. Papupurihan ko ang Hapon kapag nasa China ako sa pagpupulong kay Pangulong Xi Jinping. Ngayon magkakaroon tayo ng magagandang pag-uusap, lalo na tungkol sa kalakalan, dahil gusto nilang makipagnegosyo ng marami. Malalaki silang mamimili ng ating enerhiya, langis at gas, lalo na mula sa Alaska. Dahil ang Alaska, maniwala ka man o hindi, ay mas malapit kaysa sa ibang pinamumulan. Mukha lang itong medyo malamig kumpara sa isang maikling biyahe lang ito. Kaya ito ay isang bagay na pag-uusapan natin. Pag-uusapan natin ang kalakalan at malaking bahagi ng pag-uusap ay tungkol sa enerhiya. Maraming salamat sa inyong lahat. Salamat.